Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pagbulay-bulayan natin ang mga salita mula sa unang Pedro, Kabanata 1, talatang 3. Purihin natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Mga kapatid, isa sa paglalarawan natin sa Panginoon at hindi natin maitatanggi ay ang kanyang kahabagan. Ang Diyos ay mahabagin. At yan ay tunay. Sa bawat araw na ating nararanasan, nandoon ang kahabagan ng Diyos. Bakit po? Tayo na mga tao ay makasalanan. Ang mga tao na nakagawa ng pagkakamali, nagkasala, tumalikod sa ating Panginoon, ay nagkaroon ng tatak. No? Tayo ay naging makasalanan. Subalit ano ang mabuting balita mula sa ating binasa? Ang mabuting balita, tayo ay isinilang sa isang panibagong buhay. Sa umagang ito, isa ang aking declaration. Ikaw ay bago na. Sa iyong paggising, ikaw ay may bagong buhay. Sapagkat iminulat ng Diyos ang iyong mga mata upang muling maranasan ang isang buhay na pagpapala ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At itong bagong buhay na to, sa pagmulat ng ating mga mata, sa napakagandang umagang ito, isa ang idinulot nito sa atin. Ito ay nagdulot sa atin ng pag-asa. Sapagkat hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataong gumising pa sa bagong araw. Hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na muling masilayan ang ganda ng umaga. Ito ang sinasabi natin na ang buhay ay may kahulugan. Ang buhay ay hindi natin alam ang kinabukasan. Subalit sa biyaya at kahabagan ng Diyos, nararanasan natin ang pag-asa sa panahon na tayo ay pinalalakas at pinagkalooban ng bagong buhay na dahilan upang tayo ay magpuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoong Diyos dahil sa laki ng kanyang habag sa atin. Bakit ba tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Na ang buhay at lakas natin ay gamitin natin sa pagpupuri sa ating Panginoon, sa pagsamba sa ating Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Tayo ay hindi binigyan ng bagong buhay ng Panginoon para maupo, para maghintay, para walang gawin. Tayo ay binigyan ng bagong buhay, taglay ang pag-asa na sumasa atin mula sa Panginoon, upang tayo ay maglingkod, upang tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Yan ang halaga ng buhay. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ano ang mga plano mo? Ano man ang iyong plano ngayon, ipagsulit mo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos na mahabagin sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat, binigyan Kanya ng pagkakataon na muling maranasan ang buhay na may kalakasan sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa inyo at sa dakilang habag ng ating Panginoon. At sa araw na ito, huwag natin kakaligtaan ang magpuri, magpasalamat, sumamba at maglingkod sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng buhay ng malaking pag-asa. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakayaman ng iyong mga salita. Salamat sa inyong dakilang kahabagan sa amin. Tunay nga po kayo ay Diyos na mahabagin. Sapagkat kami na makasalanan ay binigyan mo ng bagong buhay na nagdudulot sa amin ng malaking pag-asa. Tulungan mo kami na makasunod
Patulungan mo kami na maglingkod. Tulungan mo kami na makapagmisyon. Sa oras na ito, O Diyos, dalangin ko po sino man na may karamdaman, pagalingin niyo po, ibangon niyo po mula sa panig ng karamdaman sa mga nangangailangan ng tulong, mga nangangailangan ng hanap buhay, ng trabaho. In Jesus' name, ikaw po ang maglalaan ng trabaho para sa kanila. Sa mga kapatid namin na nasa ibang bansa, na patuloy na nagsusumikap, ingatan sila na mga nananahan na doon, ingatan sila, pagpalain sila at maramdaman ang inyong pagkalinga. Sa bawat kaanib ng iglesia, pagpalain niyo po sila na mga nakasubaybay sa oras na ito, madama po nila ang pag-ibig mo. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat sa inyong kapangyarihan, meron kaming pag-asa. Sa inyong kahabagan, meron kaming kaaliwan. Kaya't, Panginoon, patuloy kaming bigyan ng kalakasan upang makasunod sa iyong dakilang kalooban. Kaya't nawa ay naging pagpapala ang iyong salita sa oras na ito at maging pagpapala ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming makakasalamuha, sa lahat ng aming gagawin at sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Nawa po ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon at tandaan niyo po, mahal kayo ng Diyos. God bless everyone.